Isipin mo to, paano kung lahat ng ginagawa mo para palaguin ang team mo, yung negosyo mo, o siguro yung ministry mo, yung pagpapagod mo gabi-gabi, yung pagpapasan mo ng lahat ng problema, paano kung yan mismo yung pumipigil sa totoong tagumpay nyo? Aray, parang ang bigat agad ng pasok natin ah. Pero totoo yan, lalo na sa mga taong sanay na silang bida. 'Di ba? Kasi madalas, kapag seryoso tayo sa pamumuno, parang feeling natin kailangan nating maging superhero. Kapag may problema, tayo sasalo. Kapag may kailangang gawin, tayo ang unang kikilos. Oo, yung tipong walang mangyayari kung wala ka. Nakasanayan kasi nating sukatan ng isang magaling na leader ay kung gaano karaming tao ang nakasunod sa kanya. Kapag puno ang kwarto o maraming uma-attend, iniisip natin na ang galing natin. Pero ang totoo, pinapalitan lang natin yung kwalidad ng malalim na epekto kapalit ng dami ng tao. At yan mismo ang lalamanin ng ating malalalimang pagsisiyasat ngayon. Yes, pag-uusapan natin kung paano nga ba talaga humawak at magpalago ng maliliit na grupo, yung mga small groups, para mag-iwan ng totoong epekto. Eksakto. Ang misyon natin ngayon para sa iyo na nakikinig, ikaw na marahil ay pagod na sa cycle ng pagiging sobrang busy pero parang walang nagbabago, ay himayin kung paano tayo lilipat. Mula sa pagiging leader na nag-iipon lang ng tagasunod, patungo sa pagiging leader na nagpaparami ng marabagong leader. Mag-uusap tayo na parang nasa kapehan lang. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina tungkol sa pamantayan ng tagumpay. Bakit ba laging sa numbers o dami ng tao tayo nakafocus? Kasi ang numbers, madaling sukatin madaling ipagmalaki sa report sa social media o kahit sa ego mo lang kapag dumarami ang tao mo, yan yung tinatawag natin na addition. Addition, pagdaragdag. Sa addition kasi, lumalaki ang grupo dahil may isang magaling na tao sa unahan. Baka ikaw yon na nagbubuhat sa lahat. Nakaka-attract yung karisma mo yung galing mong magsalita. Pero ang problema, tao ka lang. May hangganan ng lakas mo, yung oras mo at pasensya mo. Totoo yan. Kapag napagod ka, nagkasakit o na-burnout, titigil din ang paglago ng buong grupo. Kasi ikaw lang yung makina Walang aandar kung patay ang makina. Dati naiisip ko parang juggling yan yung nagpapaikot ka ng maraming pinggan tapos takbo ka ng takbo. Pero mas nakikita ko to ngayon na parang isang matinding traffic jam. Let's say sa EDSA. Uy, magandang analogy yan. Paanong traffic jam? Kapag addition ng style ng leadership mo, parang ikaw yung nangiisang kotse na nangunguna sa isang single lane na kalsada. Kahit gaano ka pa kabilis, kahit sports car pa dala mo, yung buong linya sa likod mo makakausad lang ng kasing bilis mo. I get it. Ikaw yung bottleneck. Correct. Ikaw ang bottleneck. Kung gusto mo talagang mapabilis yung biyahe ng lahat, hindi mo kailangang bilisan yung takbo mo. Kailangan mong magbukas ng mga bagong lanes. Ayun. At doon pumapasok yung tinatawag na multiplication. Sa halip na ikaw ang turning lane, tinuturuan mo yung iba na gumawa ng sarili nilang mga kalsada. Multiplication. Ang ganda pakinggan pero mahirap gawin. Sa multiplication ba, hindi mo na sinusukat yung tagumpay sa tanong na, ilan ang dumalo sa event ko? Hindi na. Ang tanong dyan ay ilan ang natuturuan kong mamuno para makapagturo rin sila sa iba. Kung titingnan natin ang kasaysayan, yung pinakamatitibay na kilusan, hindi yan naitayo sa iisang sikat na tao. May magandang halimbawa ba tayo dyan mula sa source material natin? Meron. Tingnan mo na lang kung paano ito ginawa ni Apostol Pablo. May isang sulat siya kay Timoteo sa 2 Timothy 2:2 kung saan makikita mo yung 4 na henerasyon ng pamumuno sa iisang pangungusap lang. Wait, 4 na henerasyon sa isang sentence. Paano yun? Ipinasa niya kay Timoteo, tapos ipapasa ni Timoteo sa mga tapat na tao, na magpapasa rin sa iba pa. Pablo kay Timoteo, sa mga tapat na tao, tapos sa iba pa. 4 yun. Yan ang totoong pagbubukas ng maraming lanes. Grabe, ang galing nun. Pero kung iisipin mo psychologically, mas mahirap yan sa ego natin Kasi kapag ikaw ang bida, ikaw mang nakakatanggap ng palakpak. Oo naman. Kapag nag-multiply ka, kadalasan nasa background ka na lang habang pinapakpakan yung taong tinuruan mo. Nakaka-insecure yan sa simula. Kaya ang laking shift nito para sa atin. Okay, so naintindihan na natin na kailangan nating magbukas ng bagong lanes, kailangan nating mag-multiply. Ang sunod na tanong dyan,
Saan ba nangyayari yung ganyang klaseng manalim na paglipat ng kakayahan? Magandang tanong. Kasi ang natural na instinct natin kapag gusto nating magturo ng marami, magpapaseminar tayo sa isang malaking hall, di ba? Oo, yung tipong iipunin mo lahat sa isang auditorium tapos magle-lecture ka ng 2 oras? Yan ang default ng lipunan natin. Pero ang totoo, habang pumapalakpak ang mundo sa mga boses sa malalaking stadium, ang totoong transformasyon ay laging nangyayari sa maliliit na grupo, sa mga circles. Sa circles, hindi sa crowds. Exactly. Tingnan mo si Jesus bilang pinakamagandang halimbawa ng leadership model. Kaya niyang pakainin at pangaralan ang 5,000 tao. Pero saan siya nag-invest ng pinakamaraming oras? Sa 12 tao, yung mga disciples niya. Tama. At madalas nga, kasama pa niya sa mas malalalim na usapan yung 3 lang doon, sina Pedro, Santiago at Juan. May malalim na prinsipyo rito, witness precedes witness. Witness precedes witness. Kumbaga, pagiging magkasama muna bago maging saksi. Oo, bago ka maging epektibong leader para sa marami, kailangan mo munang makasama ng malapitan ng isang maliit na grupo. Proximity is key. Nangyari rin yan sa unang simbahan sa Book of Acts. Yung nagtitipon sila sa templo pero nasa mga bahay-bahay din sila. Correct. Nagtitipon sila ng maramihan sa templo pero hindi nila kinaligtaan ng maliliit na grupo sa mga bahay-bahay. Doon yung totoong buhay. Honestly, magiging totoo ako sa'yo na nakikinig ngayon at magtatanong ako on your behalf. Ang bagal pakinggan yan. Bakit naman mabagal? Kasi bakit ako mag-i-invest ng napakaraming oras sa 3 o 5 tao, makikipagkape, makikipag-usap tungkol sa buhay-buhay, pwede naman akong gumawa ng isang magandang PowerPoint presentation tapos i-Zoom meeting ko na lang sa 500 tao ng sabay-sabay. Hindi ba sayang sa oras yung paliitin yung focus ko? Kung impormasyon lang ang gusto mong ilipat, tama ka. Mas mabilis ang mass email o Zoom. Pero dito tayo madalas nagkakamali eh. Iniisip natin ang impormasyon ay otomatikong nagre-resulta sa transformasyon. Information does not equal transformation. Totoo yan. Kahit gaano kaganda ang lecture mo, hindi ang sapat para baguhin ang ugali at pagkatao ng isang tao. Kasi sa isang malaking event o sa crowd, madaling magtago. Oo nga, no? Pwede kang umupo sa likod, mag-scroll sa phone mo sa ilalim ng lamesa, tapos tatango-tango ka lang kapag tumingin yung speaker. 'Di ba? Walang makakapansin kung may natutunan ka talaga o wala. Pero sa isang maliit na circle sa isang small group, nakikita ka. Naririnig yung tono ng boses mo kapag nagsasalita ka. Napapansin yung mga struggles mo. Kasi malapit kayo sa isa't isa, walang taguan. Oo, ang nagpapabago sa tao ay hindi yung ganda ng module mo, kundi yung relasyon at presensya mo sa buhay nila. Grabe, information versus transformation. Kasi totoo naman, lahat ng informasyon sa mundo nasa internet na yon, nasa bulsa na natin. Kung informasyon lang ang kulang, dapat perpekto na tayong lahat. Pero hindi eh. Kailangan natin ng ibang tao para salaminin yung sarili natin. At nagdadala ito sa atin sa isang napaka-critical na punto. So let's say, nandoon na tayo sa circle. Kasama ko na yung maliit na grupo na gusto kong hubugin. Kapag nandyan na, ano namang gagawin namin? Hindi ba medyo awkward kung magbabasa lang kami ng textbook habang nagkakape? Dito papasok yung nakakagulat na konsepto. Hindi module ang ituturo mo, kundi yung mismong buhay mo. Wow! Ang buhay ko, ang curriculum. Eksakto. Dito na natin pag-uusapan ang pagkakaiba ng simpleng pagiging teacher at ng pagiging isang shepherd o pastol. Anong main difference nila in practice? Kapag teacher ka lang, ang focus mo ay kung paano i-deliver yung lesson plan. Pero kapag shepherd ka, ang curriculum mo ay ang mismong buhay mo. Sinasabi sa psikolohiya na ang mga tao mas gumagaya sa nakikita nila kesa sa naririnig nila. Actions speak louder than lectures, kumbaga. Totoo yan. Dalikan natin si Jesus. Hindi lang niya tinuro ang mga disipulo niya tungkol sa teolohiya ng panalangin, nakita nilang umiiyak at nagdadasal siya sa madaling araw. Oo nga, no? May visual representation yung turo. Hindi lang niya ipinaliwanag kung ano ang awa. Nakita nilang hinawakan niya yung mga may kitong na itinapoy ng lipunan. Ang shepherding ay ang pag-aalaga sa kaluluwa at pagkatao, hindi lang pag-a-update sa utak nila ng mga bagong teorya. Pero, teka,
Kung buhay ko yung magiging curriculum, nakakatakot yata no? Ikaw na nakikinig, isipin mo handa ka bang gawing open book yung araw-araw mong ginagawa sa mga taong gusto mong maging leader? Nakaka-intimidate talaga sa una. Kasi paano kung makita nila na umiinit din ang ulo ko? Paano kung magkamali ako sa isang desisyon sa opisina o sa project natin? Kung ako yung titingalain nila, takos pumalpak ako, hindi ba mawawalan sila ng believe sa akin? Yan ang pinakamalaking kasinungalingan sa leadership na kailangan mong maging perpekto para sundin ka. Ang totoo, hindi hinihingi ng relational discipleship o ng shepherding ang pagiging perpekto. Ano ang hinihingi nito kung hindi perfeksyon? Ang hinihingi nito ay authenticity, pagiging totoo. Kapag nakita ng mga taong minimentor mo na nagkamali ka, nakatutok sila sa susunod mong gagawin. So tinitingnan nila kung paano ako magre-react sa kapalpakan ko. Oo, magpapalusot ka ba? Sisisihin mo ba ang iba? O magpapakumbaba ka, aaminin mo ang pagkakamali mo at hihingi ka ng tawad? Yung nakikita nilang pagbangon mo mula sa kapalpakan, yan ang pinakamakapangyarihang aral na hindi nila mababasa sa kahit anong libro. Ayun. Kasi mas nakaka-relate sila doon, mas nakakakonekta ang tao sa leader na totoo kaysa sa leader na nagpapanggap na perpekto dahil alam nilang hindi rin sila perpekto. Binibigyan mo sila ng kalayaang maging tao. Napakaganda noon kasi kung laging perpekto ang ipapakita ko, baka isipin nila, naku, hindi ko maaabot yan, siya na lang ang mag-leader. Exactly. Madidiscourage pa sila. Pero kung makita nilang nagkakamali rin ako pero bumabangon, maisip nila na, tao rin pala siya. Kung kaya niya, baka kaya ko rin. Ngayon, kung unti-unti na nilang nakikita yung totoong buhay natin at nabibuild na yung tiwala, paano natin sila isi-shift mula sa pagiging tagamasid patungo sa pagiging sila mismo ang gumagawa? Diyan mapapasok yung napakahalagang skill na tinatawag nating coaching. Kailangan nating lumipat mula sa pagiging telling-oriented patungo sa developing-oriented. Ano ba yung telling-oriented? Madalas kasi, kapag may problema ang isang miyembro ng team, ang unang reaksyon natin ay ibigay agad ang solusyon. Ganito ang gawin mo. Sundin mo tong steps 1, 2 at 3. Kasi mas mabilis, di ba? Gusto nating mas-solve agad yung problema. Maganda yon para sa mabilisang resulta, pero hindi yun nagdi-develop ng leader. Ang isang coach ay hindi naguutos. Siya ay nagtatanong. Bago mo sila bigyan ng task, kailangan mo munang makita kung ano ang potential nila. Yung prinsipyo ng identity before performance. Identity before performance. Bigyan mo muna sila ng identity bago mo sila pag-performing. Oo. Tingnan mo ulit si Jesus. Tinawag niya ang mga simpleng mangingisda bilang fishers of men o mamamalakayan ng tao. Ibinigay niya yung identity nila bago pa man nila malaman kung paano yon gagawin. Nakita niya yung future nila tapos tinawag niya sila papunta doon. Tama. At take note, hindi siya naghanap ng mga taong sobrang charismatic o may matataas na pinag-aralan. Naghanap siya ng mga taong may 3 katangian: tapat, handang matuto, at may kusa. Faithfulness, teachability, initiative. Kapag nandiyan na yung taong yan, paano natin imo-model yung coaching sa usapan? Kasi gusto kong bigyan natin ng malinaw na larawan ang tagapakinig. Paano nag-iiba ang tanong ng isang boss sa tanong ng isang coach? Kapag boss ka o traditional teacher, madalas ang tanong mo pagkatapos magpaliwanag ay, naintindihan mo ba? Oo, tapos ang sagot dyan usually ay opo o hindi po. At madalas, mahihiyang magsabi ng hindi yung tao, kaya tatango na lang yan kahit gulong-gulo pa. Pero kapag nagko-coach ka, papalitan mo yung tanong. Itatanong mo, sa mga napag-usapan natin, anong bahagi dito ang pinakahumahamon sa'yo at bakit? Ay, ang ganda ng tanong na yon. Hindi pwedeng yes or no lang ang sagot. O kaya tatanungin mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, paano mo to susolusyonan? Ang ginagawa mo rito, pinupuwersa mo ang utak nilang mag-isip, mag-process, at kumuha ng ownership sa sitwasyon. Gagamitin ko yung paboritong analogy ko dyan. Ang difference ng pagdidikta sa coaching ay parang difference ng pagbibigay ng GPS versus pagbibigay ng compass. O, sige nga, paano yan? Kapag binigyan mo sila ng GPS na may exact turn-by-turn directions, susundin na lang nila yon na nakapikit. In fact, minsan kapag gumagamit tayo ng GPS, nawawala tayo sa sarili nating pamilyar na kalsada
Kasi masyado tayong nakadepende sa nagsasalita sa phone natin. Oo, yung tipong lumiko ka sa maling kanto kasi sabi ng Waze? Di ba kapag nawala yung signal ng GPS, ligaw na ligaw tayo. Ganyan ang nangyayari sa team kapag lagi mong dinidiktahan lahat ng gagawin nila. Walang sariling diskarte. Ang galing ng GPS na analogy. Paano naman yung compass? Kapag tinuruan mo silang gumamit ng compass, ibig sabihin, tinuturuan mo silang mag-navigate. Binibigyan mo sila ng direksyon, yung true north natin, pero sila ang alam kung paano nila tatawirin yung gubat para makarating doon. Binibigyan mo sila ng kalayaan mag-isip. Oo, pero alam mo kung anong pinakamahirap dyan kapag nagtatanong ka bilang coach? Yung awkward na katahimigan. Totoo yan. Yung friction. Kapag tinawanan mo sila ng paano mo ito sosolusyonan, magkakaroon ng 5 segundo, 10 segundo ng nakakabingin na katahimikan habang nag-iisip sila. At para sa ating mga leader, ang sakit sa kamay niyan, di ba? Gustong-gusto mo nang ibuka yung bibig mo at sabing, ganito kasi yan eh. Kasi naiinip tayo kasi alam na natin yung sagot. Pero kailangan nating magpigil. Kailangan nating upuan yung katahimikan na yun. Kasi yung moment na sila mismo ang nakadiskubre ng sagot. Pag-ari na nila yung kaalaman na yon, mas tatandaan nila yon kaysa kung sinabi mo lang. Ayun nga, yung ownership ng idea. At yan mismo ang proseso ng pagpapalabas ng potensyal. Hinahayaan mo silang mag-isip para sa sarili nila. Na nagdadala naman sa atin sa pinakahuli at pinakamabigat na hakbang. Oo. Ano to? Kapag nakikita mo ng kaya nilang magdesisyon, paano mo na ngayon bibitawan yung manibela? Ang paglipat mula sa pagkontrol patungo sa pagtitiwala. Ito siguro ang pinakamasakit at pinakamahirap na aspekto ng multiplication para sa maraming leader. Naku, oo. Kasi aminin natin, lalo na kapag matagal mo nang inaalagaan ng isang grupo o isang project, nakakatakot bitawan ng responsibilidad. Reputasyon mo ang nakataya eh. Natural na maramdaman yan. Kapag pumalpak yung taong inassign mo, pangalan mo ang masisira dahil ikaw ang leader. Paano kung hindi nila magawa ng kasing ayos ng standard mo? Paano kung bumagsak yung sales o pumangit yung event? Bakit kailangan ko pang ipasa ang baton kung kaya ko naman itong patakbuhin ng mas mabilis ng mag-isa? Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa bottleneck at ego. Bakit ba tayo kumakapit sa control? Kasi ang control ay nagbibigay ng instant na katiyakan. Kapag ikaw ang gumawa, alam mo ang kalalabasan. At gusto natin ang compliance, yung susundin tayo ng walang palya. Pero ang problema, ang compliance at control ang literal na pumapatay sa multiplication. Kailangan nating maintindihan ang psikolohiya nito. Walang natututong magbike na hindi sumimplang. Totoo yan, lahat tayo nagkasugat sa tuhod bago natutong magbike. Ang pagkakamali o failure ay hindi kabaliktaran ng success. Bahagi ito ng formation. Kung hindi mo bibigyan ng mga tao mo ng pagkakataong magkamali, inaagawan mo sila ng pagkakataong matuto. At dyan pumapasok ang tiwala. So paano ba dapat tingnan ang pagtitiwala? Ang pagtitiwala ay hindi ibig sabihin na bulag kang naniniwala na magiging perpekto sila. Ang tiwala ay pag-abante kahit alam mong magkakaroon ng palpak. Tingnan mo muli ang halimbawa sa kasaysayan. Ipinadala ni Jesus ang mga disipulo para mangaral. Kahit alam niyang mag-aagawan pa ang mga ito kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Ipinadala niya sila bago pa man sila tuluyang maging handa. Nakakagaan ng loob isipin yon. Pero paano natin i-manage yung messy middle? Yung sinasabi mong safe-to-fail environment? Paanong messy middle? Kasi sige, let's say bibitawan ko sila tapos sabihin nating pumalpak nga talaga, nakagawa ng malaking pagkakamali sa presentation sa client. Imbes na sabihin kong sabi ko na nga ba dapat ako na lang gumawa paano ko i-handle yung sitwasyon para mag-multiply yung kakayahan niya? Dito natin kailangang i-redefine ang ibig sabihin ng tagumpay. Dapat nating baguhin ang tanong mula sa naging perpekto ba ang pagpapatakbo ng event patungo sa may lumago ba sa prosesong ito. May lumago ba? I like that. Kung pumalpak man sila, nandoon ka hindi para sumbatan sila, kundi para i-debrief sila. Mag-uusap kayo, anong nangyari? Bakit natin na-miss yung target? Ano yung pwede nating gawin sa susunod para hindi na maulit? So you turn the failure into a coaching moment. Eksakto. Ang pagbitaw kasi ay hindi pag-abandona.
Hindi mo sila itinapon sa malalim na bahagi ng pool tapos umalis ka na. Nandun ka lang sa gilid ng pool, nakabantay, handang maghagis ng salbabida kung talagang malulunod na. Pero hinayaan mo silang matutong lumangoy ng mag-isa. At kapag naranasan nila yung suportang ito pagkatapos nilang magkamali, doon nabibuild yung hindi matitibag na loyalty at kumpiyansa. Kasi alam nilang may sasalo sa kanila. Correct. Mas nagiging matapang silang mag-try ulit kasi alam nilang safe magkamali basta natututo. Napakaganda ng usapang ito at napakarami nating nahimay para sa'yo na nakikinig na yon. Yung pagbabago pala ng pananaw sa pamumuno ay isang matinding proseso ng pagpapakumbaba at pagpapalaya. Sobrang totoo niyan. Kaya kailangan talaga nating i-check yung mga sarili natin as leaders. Oo, so para i-summarize natin ang naging takbo ng ating malalimang usapan ngayon, nagsimula kayo sa pagkilala sa limitasyon ng sarili natin. Na para makapag-multiply at mawala yung traffic jam, kailangan nating iwanan yung comfort zone ng malalaking crowds at mag-focus sa maliliit na circles. Kasi ang proximity ang nagdadala ng totoong transformasyon. At mula doon, tinalakay natin na hindi ka lang dapat isang guro na nagpapasa ng impormasyon, kundi isang pastol na nagbabahagi ng buhay at ng pagiging totoo. Yung authenticity na pinag-usapan natin. Tapos, lumipat tayo sa kahalagahan ng pagiging isang coach na imbes na magdikta at magbigay ng direksyon gamit ang GPS, tinuturuan mo silang mag-navigate gamit ang sarili nilang kompas sa pamamagitan ng pagtatanong at pakikinig. At syempre, sa huli, yung pinakamahirap pero pinakamahalaga sa lahat, ang sadyang pagbitaw sa kontrol para magbigay daan sa pagtitiwala at sa ligtas na espasyo para sa paglago, kahit pa mga hulugan nito ng ilang pagkakamali sa simula. Hindi madali ang prosesong ito. Walang magic pill na iinumin mo tapos kinabukasan may 10 bagong leader ka na. Minsan nakakainip, minsan talaga nakaka-frustrate. Oo, it takes time. Process talaga siya. Pero ito lang ang paraan para bumuo ng epektong magpapatuloy kahit hindi na ikaw ang nasa unahan. Kaya habang pinag-iisipan mo ang mga susunod mong hakbang sa negosyo man, sa trabaho, sa ministry, o kahit sa pamilya mo, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na kaisipan para i-mull over mo ngayon. Ano yon? Paano kung ang pinakamalaking legasiya na maiiwan mo sa mundong ito ay hindi ang dami ng taong pumalakpak sa'yo o nakaalala sa pangalan mo? Paano kung ang totoong legasiya mo ay ang dami ng mga leader na natulungan mong buuin ang sarili nilang mga pangalan at kakayahan? Ikaw, handa ka na bang bitawan ng manibela para magbigay daan sa paglago ng iba?